Minsan sa isang misang katulad nito, nagtanong ang pare sa mga tao, sino rito sa inyo ang maraming kaaway? Mga at least 5 na kaaway. Mga 1/4 na mga tao tumayo, ang dami nilang kaaway. Nagtanong uli ang pare, sino rito sa inyo ang may 2 kaaway lang? Halos kalahati ng congregation tumayo. Ang tanong ng pare, sino rito sa inyo ang isa lang ang kaaway? Another 1/4 ang tumayo. Last question, sabi ng pare, sino dito sa inyo ang wala ni isang kaaway? May tumayo, isang matanda. Sabi ng pare, Lola, wala talaga kayong kaaway? Anong sikreto ninyo? Ang sabi ng lola, Padre, 95 years old na ako. Wala na akong kaaway. Patay na lahat ang mga walang hiya. My dear brothers and sisters, lahat tayo may kaaway. Minsan hindi naman tayo nang-aaway, pero tayo ang inaaway. Tayo sinisiraan kung anong sinasabi tungkol sa atin. At dahil dyan, parang gusto nating kagatin ang mga tenga nila at tanggalan sila ng kidney para lamang makaganti tayo. Pero laging sinasabi sa atin ng ating Panginoon, alam ng Panginoon yan na hindi tayo nawawalan ng kaaway. Kaya ang sabi niya sa atin lagi, forgive 70 times, 7 times. Marami sa atin ang sumusunod. We forgive. Pero pagkatapos natin silang mapatawad, parang wala na tayong pakialam sa kanila. Okay, pinatawad kita, pero hindi na ako lalapit sa iyo. Huwag ka nang lumapit sa akin. Kanya-kanya na tayong buhay. Today's gospel tells us to do something more, to go beyond the instinct to retaliate, to go beyond the hatred, to even go beyond forgiveness. Because in today's gospel, Jesus enjoins us to love our enemies, to do good to those who do harm to us. Maaring marami sa atin na magrereklamo, Lord, hindi pa ba sapat na pinatawad ko siya? Hindi pa ba sapat na hindi na ako gumanti sa kasamaang ginawa niya sa akin? Kailangan ko ba talaga siyang mahalin at gawa ng mabuti? Siniraan niya ako. Hindi ako na-promote dahil sa kanya. Mamahalin ko siya. Inutangan niya ako ng malaking halaga. Nung umuutang siya, ang tamis-tamis na kanyang mga salita. Ang dami niya mga pangako. Pero nung makuha na niya ang pera, hindi ko na siya makita. Kailangan ko pa talaga siyang bigyan ng regalo pag birthday niya. Ang sagot ng ating Panginoon, ayon sa ating mga pagbasa, oo, gawin mo yun. Mahalin mo siya. Gawin mo ng mabuti. Maaring sumagot tayo sa Kanya, makapagdebate tayo sa Panginoon. Unfair, Lord. Unjust. Ano bang ginawa ng ating Panginoon nung makaranas siya ng mga pinagagawa ng mga tao sa Kanya na unfair at unjust? Halimbawa, nung siya'y nililitis sa bahay ng high priest na si Caiaphas, ayon kay St. John chapter 18, verse 23. Sinampal siya ng gwardya. Ano ang sabi niya? Ano ginawa ng ating Panginoon? Tinapat niya ang gwardya. Ang sabi niya, if I have spoken wrongly, bear witness to the wrong.
But if I have spoken rightly, why do you strike me? Kung mali ang mga sinabi ko, ipakita mo sa akin ang mali. Pero kapag tama naman ang mga sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Ipinakita ni Jesus na mali ang ginawa ng gwardya. Ngunit hindi sa pamamaraan na may galit, na may dahas. Walang galit at walang dahas, sinabi ng ating Panginoon ang pagkakamali ng gwardya. Sapagkat ayaw niyang gatungan ang apoy ng hidwaan. Sa halip, ibig niyang bawasan ang init ng nagbabagang usapan. Jesus, my dear brothers and sisters, wants to conquer evil with good, with kindness. Hindi madaling gawin na magpatawad, mas lalo pa ang magmahal at gumawa ng kabutihan sa mga taong nanloko, nagnakaw, at nanira sa atin. Ngunit, mga kapatid, makakaya na nating gawin ito sapagkat bago ito inutos ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng power, ng strength, ng kakayahang umibig, ng inibig niya tayo kahit na tayo'y makasalanan, kahit na tayo may ginagawang hindi mabuti sa kapwa at sa ating Panginoon. Inibig tayo ng Diyos. At ang power na ito, the strength to love even our enemies, is the Holy Spirit who is love. With the Spirit of Jesus, with the Holy Spirit, we can love those who do us harm. Kaya mga kapatid, pagkatapos ng misang ito, habang sinusubukan nating isabuhay ang ating mga pagbasa, ang ating ebanghelyo, tingnan natin ang ating mga kalooban kahit ngayon na. Meron ba tayong sama ng loob sa mga taong gumawa sa atin ng masama? At kaya ba nating palitan ng pagmamahal ang mga hinanakit at sama ng loob dito sa ating mga puso? My dear brothers and sisters, kung kasama natin si Jesus at ang kanyang Espiritu, kakayanin nating magawa ito. Maggagawa natin. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.